Okay guys, so ipapakita ko muna yung printer natin bago ko ipakita yung mga photo paper na pwedeng isalang dito sa ating Canon G1010. So ito yung pinaka-itsura niya. So may nakasalang siya bond paper. So mamaya ipapakita ko yung mga photo paper na pwedeng isalang kung gaano kakapal at gaano kanipis yung pwedeng isalang dito sa ating Canon G1010 para hindi kagad siya masira. Ayan. So 4 colors lang din naman siya. Dye ink yung gamit ko dyan sa ating Canon. Ayan. So ito lang naman yan nakatank. Mas malaki yung black niya kaysa dito sa mga colors niya. Okay, so panoorin nyo lang yung guys yung video natin para sa konting kaalaman tungkol dito sa ating Canon G1010. So maganda to sa ating photo print, document print at yung makakapal na photo paper. Okay guys, so ipapakita ko yung mga photo paper na ginagamit ko sa aking Canon na G1010. So ito yung mga sample na ginagamit ko sa aking printing shop. So iba-iba kasi siyang kapal. So hanggang dito na lang yung aking mga photo paper. So papakita ko yung mga photo paper ko na kung gaano kakapal ang pwede isa lang dun sa ating G1010. Ayan. So pinakauna natin na ginagamit itong RC satin. So manipis lang naman to guys. Pwede ito. So ginagamit ko sa ating photo paper photo print. Ayan. Pang rush ID. Ito yung ginagamit ko sa ating RC satin photo paper. So mga kapal lang mano lang namin to, manipis lang. Kahit 260 GSM yung kapal niya, pero kung titignan mo yung texture niya ay manipis lang din kaysa dun sa ating mga ibang brand na QAP. Ayan, so RC satin photo paper, ito yung gamit ko sa aking rush ID gamit yung G1010 natin na Canon. Ayan, ito yung mga sample. Tapos meron din tayong Yasen na photo paper high glossy, 210 GSM siya. Ayan, so pwede yan dun sa ating Canon G1010. So ito yung ginagamit ko din minsan pag may mga project yung mga estudyante. Tapos meron din tayong QAP. Pag QAP kasi na brand, makakapal talaga yan. So meron tayong 250 GSM. So ito yung ginagamit ko pa sa business card. Pwede din to sa ating party hat, sa scratch card. Pwede rin to sa ating iba pang ginagamit. Yung loot bag, pwede din to. Kasi makapal-kapal to, 250 GSM to. Pwede rin to dun sa Canon G1010 natin. Yan, so pwede yan. Tapos meron tayong double-sided glossy, 220 GSM to guys. Both sides glossy, double-sided to. Ginagamit ito sa ating mga brochure. Ayan, sa mga estudyante natin, pag may project sila, ito yung ginagamit ko. Ayan, double-sided glossy. Pwede yan doon sa Canon G1010 natin. Tapos meron din tayong photo paper din na QAP, yung kulay blue natin, 200 GSM, pwede yan doon sa ating Canon G1010. So pwede rin ito doon sa ating loot bag, party hat, pwede din yan. Doon sa ating business card, pwede din yan. Yan. Tapos meron ako dito mas makapal. Ito talaga ay pang business card to. Ayan, calling card. Ayan. So, ano siya, 300 GSM siya guys, QAP. So, pwede yan dun sa ating Canon G1010. Ayan, so pwede yan dun sa ating printer na yan. So, pwede tong pang business card. So, pang business card talaga to, 300 GSM. Pwede rin to sa party hat. Kasi makapal. Party hat, loot bag. Ayan, so pwede siya dyan. Saka yung iba pang ating ginagamit sa calendar, yung ating header calendar, pwede rin yan. Itong calling card paper natin. Ano nga lang siya, matte yung gamit ko. Ayan, sa QAP. Tapos pwede rin siya sa ating, ano pa ba, yung pwede nating i-print dito. Basta yung medyo makakapal na pwede paggamitan, pwede yan sa ating Canon G1010. Ayan, so QAP nila 300 GSM. Pag sa Epson kasi, L121, L120, L3210, depende yung 300 GSM.
Sa una, kakainin yan. Pero pag tumagal na, ditulak na yan. Masisira yung feeder ng printer mo. So mas maganda guys, pag baguhan ka pa lang sa printing business at kabibili mo pa lang ng printer mo, i-search mo muna kung ano yung mga photo paper na gaano kakapal yung pwedeng isa lang. Kasi nangyari na rin sa akin yan, yung aking L3210, sinalangan ko siya ng sinalangan ng makapal. Sa una, kumakain siya, pero pagkatagalan, wala na. Ultimo, bond paper hindi niya na kinakain kasi nasira yung feeder niya. So, yun yung na-experience ko sa aking printer. Yan. Sa mga bibili ng ating Canon G1010, kagandahan kasi doon, kahit makakapal, tulad nitong pinakita ko, ay pwedeng-pwede siya. Yung nga lang, ang gamit ko doon ay dye ink na ink. Hindi ko siya sinasalina ng pigment ink. Kasi nga G1010 Canon siya. So sa akin ay, para sa akin, pag pigment ay Epson lang. Yun lang sa akin. Pero pwede naman yung iba ata. So ayaw ko mag-risk. So pag meron kayong mga tanong, pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment section. Para pag alam ko yung isasagot ay pwede ko i-share yung ating kaalaman dyan tungkol sa ating printing business at yung gamit natin na Canon G1010.